Ano ba yung update na yan? Pag-usapan natin ay yung update ng ating Retironaryo Challenge. So nakaka 6 months na tayo. So mid-year evaluation ng status ng investing na ginagawa natin ngayon. Hi! Hello! Hello! Kamusta po kayong lahat? Welcome to Retironaryo. Ako po si Mimi. Jarvis. At nandito na naman tayo para magbigay ng inspirasyon sa mga bago nating subscribers. At patuloy na inspirasyon sa mga existing nating subscribers. Kasi feeling ko may inspire sila sa kwento natin ngayon. Okay, sige. Ano ba yung update na yan? Pag-usapan natin ay yung update ng ating Retironaryo Challenge. So nakaka 6 months na tayo. So mid-year evaluation ng status ng investing na ginagawa natin ngayon. Para kang nasa school, mid-year evaluation. Bakit ba kailangan natin gawin itong mid-year evaluation? Para lang makita natin kung on track ba tayo doon sa ating target. Kung may nangyayari ba sa challenge. Kung merong mga hindi pa naniniwala sa challenge, ito na yung pagkakataon na mabigyan namin kayo ng insight sa likod sa kabilang side. Kasi hindi naman sila kasali dito eh. So ang kasali lang yung talagang members ng challenge. Okay, so bago ang lahat, magkano ka muna, greetings. Yes. Alam mo, itong favorite na part ko sa ating program kasi yung mga binabati natin, hindi naman natin i-invento eh. Totoong mga tao sila na talagang nagpapasalamat kami ni Jarvis dahil sa inyong pagtangkilik sa Retironaryo. So, on Facebook, yung mga bago nating subscribers, si Edwin Sudara, si Mark Kenneth Eboseo, Eugenia Ferrer, nag-comment siya. Thank you sa comment. Kay Matt Completo, kay Rick Milio, Senyorita Amorita, Alvin De Jesus, and Mark Tacorda. Welcome to Retironaryo Facebook page. Sana lumipat rin kayo sa YouTube. Ang babatiin naman natin yung mga YouTube subscribers natin, si Christian Gray, si Just Emon, si Junjun Catalan, Marvin Nehiwan, at may nag-iwan din sa atin ng YouTube comment si Emmy Arches or Arques. Nag-comment siya doon sa video natin na 12 million, paano ko i-invest. Thank you. Yung mga nag-subscribe naman sa YouTube, supportahan nyo rin kami sa Facebook. Wala po kaming Instagram, wala po kaming ibang account. Ito lang talaga, Facebook and YouTube. Oh, and by the way, nasa Spotify din ang ilang episode ng Retironaryo ko. So, kung gusto nyo makinig lang, ayaw nyo mag-video, punta rin kayo sa Spotify. Okay, so disclaimer muna tayo. Okay, so disclaimer, doon po sa mga bago natin subscribers, we are not financial advisors. Lahat po na sinishare namin ay base po sa aming research and personal experiences, and if you need specific help tungkol po sa inyong finances, consult a financial advisor. Meron tayong dalawang in-interview sa ating program, si Ate Sherry at saka si Leo Viray. At sila ang makikita nyo sa ibang video, pati yung details nila. Okay, so introduction muna tayo. Ano ba tong challenge na to? Yung lahat ng nag-participate dito sa challenge, kailangan mag-invest ng 2,000 pesos monthly in a fund of their choice using GCash or GFund investment platform. So, bakit 2,000 ang nire-require natin? Ito yung napag-agreehan natin kasi ito yung... Natin as in tayong dalawa? Plus, nag-consult din tayo kasi ito yung medyo kayang-kaya ng bawat isa. Kasi hindi naman lahat ay malaki ang sweldo. Okay, so... Yung 2,000 parang ano na yan, na-mimit mo na. Kasi pag mas mababa pa dyan, yung return, yung... Siyempre, mababa din. So, ito yung nakikita namin amount na may makikita tayong pattern or so, trend. Yung challenge na to will last for 12 months. At tayo ay nakaka 6 months kasi nagsimula tayo ng February 1. Okay, so ang total na investment dapat after the challenge is 24,000. Investment nung mga sumali. So yung perang nailabas. So sabi nga natin, nag-start ito noong February 1, 2023 at magtatapos ito ng January 31, 2024. So ang objective ng challenge na to ay? To develop the discipline of saving money. Tinetest natin kung kaya nilang tiisin na wag gastusin yung ipinasok nila ng money dito. And number 2, to develop a sense of delayed gratification. Meaning, yung bang hulog ka ng hulog pero hindi mo pa gagamitin at yung iniisip mo, yung future na hindi mo pa nakikita talaga. Yun yung super delayed gratification. Yung paniniwala mo na, okay, pag nag-retire na ako, nandoon na yung hinaabangan ko, na pinaghandaan ko. Especially when you no longer have the capacity to work. And to be motivated to continue saving as you see your money grow and not to be tempted to spend them. Kasi paano pag nakaka 12K ka
ka na sa 24K. Tapos, parang gusto ko yatang bumili ng bagong cellphone. Okay, O gusto patay kong tayo bumili dyan. ng bagong ref. O gusto kong bumili ng bagong TV. Patay tayo dyan. Wala na si pang-invest. Diba? Okay. So 10 tao yung nag-participate sa challenge na to. So, ito yung mechanics. Ang mechanics, kailangan nila mag-invest ng 2,000 pesos monthly. Depende kung anong fund ang gusto nila. Depende ito sa kanilang risk appetite. Okay, dun sa sinasabing fund, dun sa mga hindi pa nakakaalam, balik po kayo sa video namin about GCash. Nandun, in-explain namin lahat ng mga fund na pwede nyo pagpilian. Okay, Plus, yung nire-recommend namin sa challenge na to. So, dito sa challenge na to, meron lang kaming 3 nire-recommend. Pero, kung ayaw nila dito sa 3 na to, pwede pa rin naman mag-invest dun sa ibang funds na available sa GCash. Ang tanong, bakit 3 ang pinili mong ire-recommend? Okay, kasi itong 3 fund na to, ito yung Atram Peso Money Market Fund, ito ay yung conservative fund na ang objective talaga nito is yung i-preserve yung capital mo at hindi ka malugi. Pero hindi natin inaasam na medyo tumaas yung ating investment. Talagang preservation lang ng fund. Kung tumaas man, medyo konti lang talaga. Ito ay para sa mga conservative na tao. Yung isa pa, yung sumunod na fund na nire-recommend namin, ito yung Atram Total Return Peso Bond Fund. Ito ay para sa mga moderately conservative. Dahil ang objective naman ito is capital preservation at the same time, maprotektahan yung pera natin sa inflation. Pwede tayong kumita dito ng konti na parang tinatapatan niya yung inflation rate. So at the end of, sabihin natin 1 year, hindi naman bumaba yung pera nyo, tumaas pa ng konti. Pero parang yung itinaas niya, parang yung din ng inflation rate nung current na inflation rate. Okay. And then yung pangatlo, ito yung talaga nare-recommend namin, yung Atram Global Technology Feeder Fund. Itong fund na to medyo aggressive to. Medyo maganda ang potential return nito, but at the same time, medyo risky siya. May malaki ang posibilidad na in the short run, medyo bumagsak yung presyo niya. Okay, so just to recap and to explain, ang iba't iba pong funds ay depende sa risk appetite ninyo. So kaya namin in-include tong 3 to para maranasan nyo na ano kaya ang feeling pag nandun ako sa conservative. Ano kaya ang feeling pag nandun ako sa moderate maglalagay ng money. Ano kaya ang feeling, anong mangyayari sa money ko kung nandun ako sa aggressive. Ang isa pang rule dito, you cannot skip a month without investing. Why? Dapat, kasi nga ang strategy natin is cost averaging strategy. So, ibig sabihin, no matter what the price is, kailangan bumili tayo. Okay. Kasi nga dinidevelop natin yung discipline of saving and investing. Okay, so hindi din tayo pwedeng mag-invest ng lump sum. Okay, ano ibig sabihin ng lump sum? Yung isang bulso, isang bulto, isang minsana na lang. Kasi dito sa challenge na to, at the end of the challenge, meron tayong i-invest na 24,000. Hindi pwedeng yung buong 24,000, isang sa last beses lang month nila. mo na lang ilalagay. O sa umpisa mo in-invest. Okay? So dapat regularly ang pag-invest. Hindi mo din pwedeng ibenta yung fund na to during the challenge. Kasi pag ibinenta mo, kukubrain mo na yung pera mo. hindi ka na makakwalify doon sa raffle natin na gagawin at the end of the challenge. Okay, now, ito yung prices. May prices tayo. Alam mo, medyo tayo dito, galante. Kasi yung nakikita kong ibang mga ganito is mga 1,000 pesos lang ang pinamimigay. Pero tayo, magkano ibibigay natin? Kung sino man ang makaka-meet doon sa mga sinabi nating qualification o mechanics, Qualified sila sa raffle. qualified sila Papasok sa natin raffle. 3 tao ang mananalo ng 8,500 pesos. Bubunutin natin yan. Live. Live. So medyo Saan ka pa nakakita ng magbibigay ng 8,500? Hindi naman po kami politiko. 3 tao ang pwedeng manalo ng 8,500. 5 times 3. Okay, nasa 25, 24. Okay. So, the raffle will be done live on the first Sunday of the 13th month. 6 p.m. 6 p.m. Philippine time. So, hindi pa natin alam kung ano tong first Sunday of the 13th month. That means, after naka 12 months, yung sumunod na month, doon natin bubulahin. Or, pag nagbago po ang isip namin, pwede na naman namin bulahin to doon sa immediately na. Pag-uusapan natin pag medyo malapit matagal pa ho yan eh. Pero yan ang plano namin as of today. Ito ngayon yung guarantee. Sabi natin kasi sa investment, walang guarantee. Pero meron tayong i-guarantee. Tayo yun. Tayo ang mag-guarantee. Ano yung pwede natin i-guarantee? Sino ginagarantiyan natin? Yung mga sumali siya. So, ang guarantee natin, kung at the end of the challenge, kung ang portfolio nyo ng mga participant ay less than 24,000, yung returnaryo ay itatap up yung pera nila. Ibabalik namin yung nawala sa inyo para intact pa rin yung inyong 24K. 24,000. So, ibig sabihin, walang talo dito sa challenge na dito. Lahat panalo. This guarantee only applies to any participants whose portfolio is composed of any of the recommended
investment Okay. funds. So, kung sila ay hindi sumunod doon sa recommended natin, hindi natin magagaranti yung 24K niya. Oo. Ibig sabihin, nag-take na siya ng risk na... Nagsarili na siya. Oo. So, ang pwede lang namin mag-guarantee po, ang portfolio nyo ay nag-fall dito sa tatlo na to. Kasi kami ang nagsabi sa inyo na ito yun. Kaya pag hindi naging maganda performance nito, ibabalik namin yung kakulangan. Risk nyo na yun. There's a risk anyway. Whether sumunod sila dito or hindi sila sumunod dito, may risk. Ito ngayon yung CAGR or yung compound annual growth rate tsaka yung target profit based on the past performance. Ibig sabihin, dito natin ibabase yung ating projection. Ano? So yung peso bond, based sa kanyang CAGR since inception, ito ay na-create noong 28 October 2014 hanggang bago tayo magsimula ng challenge. Kasi nagsimula tayong challenge February 1. So, yung CAGR niya from inception to January 31, 2023 is 3.13%. Okay, so mamaya dito natin ibabase yung ating performance kung namimit ba natin yung ating target. So, yan yung peso band. Ito ngayon yung target natin. So, gumawa tayo, ginamit natin yung online calculator na paborito ko, no? So, nilagay natin dyan, ang CAGR niya is 3.13% per year. Magra-run yung ating challenge for 12 months. So, ibig sabihin, ito yung potential na kitain niya every month. Okay? So, 24,000 in-invest nyo. So, at the end of the challenge, dapat kumita yung peso bond fund ng 406 pesos. Medyo maliit lang kasi maliit lang yung CAGR niya. So, ibig sabihin, dito tayo ngayon sa 6th month. So, magkano dapat yung ating target at the 6th month? 109.55 pesos. So, ibig sabihin, sabihin na naman nila parang maliit. Sinabi na natin kung ano ibig sabihin yan in a previous video. So, dito, kaya medyo maliit ito kasi ang bond lang naman. Hindi, tsaka ang bond na ang investment na pinili ay conservative bond, which is the peso bond fund. So ngayon, kung ang pinili naman nila ay itong Global Technology Feeder Fund, ang kanyang CAGR since its inception hanggang January 31, 2023 is 18.08. Wow, di hamak na, sobrang laki. Medyo malaki yan. Kumpara dun sa ibig sabihin, ang target natin dito after 6 months ay 632. Okay. Medyo maliit, mukhang maliit, pero kung i-magnify natin yung investment natin instead of 2,000 pesos monthly, gawin yung 200,000 monthly, yan ay magiging, magkano yan? 6,000? 60,000? Okay, medyo malaki kung i-magnify natin. Pero, in this case, since maliit lang yung investment natin, ang target natin after 6 months ay 632.80. Tandaan nyo yung mga numbers na yan, okay? Dahil dito natin i-base kung maganda ba yung performance ng ating fund. Ito ngayon yung result ng major result, okay? From February 1 hanggang July 31. Wait. Disclaimer again. Since ito po ay private information ng mga sumali sa aming Retronaryo Challenge, we ask their permission kung pwedeng ipakita namin yung mga actual nilang pangalan at ang actual na performance. So, wala pong pandadayang nangyayari sa mga number na to dahil wala tayong kakayanan na paikutin to sa GCash at saka dun sa fund mismo. Okay. Anyway, so ang nagbigay ng consent ay 5 tao. Okay? So, 5 tao ang papakita natin na pangalan kasi sila lang yung nagbigay ng consent. Yung ibang 5, hindi natin pwedeng ipakita. Pero yung result ng 5 hindi nagpakita, ipapakita natin yung result. Okay? Wala lang yung pangalan nila. So, after 6 months, 12,000 yung ininvest ng bawat isa. Nangangalahati na sila. Okay. So, ito ngayon yung result. Okay. So, sabi natin 10 participant. Kaya 11 yan kasi kasama ako. Although, hindi ako kasama sa raffle. Okay. Siyempre. Kasi we do the walking and the talking. So, ako yung number 7. Okay? So, kung mapapansin nyo, nandun ako sa gitna. Hindi ako rank 1. Okay? Hindi ako rank 1. Okay. So, tingnan natin yung performance. Base dito sa performance after 6 months, ang top natin ay si Maria Cristina De Leon and Sara De Leon. Yay! Okay. Again, hindi ho namin pinapakialaman ang kanilang performance kasi sila ang nagde-decide kung anong fund ang bibili nila at kailan nila bibilin ito. Okay. Mamaya malalaman natin kung anong mga fund na binili. Ano? Okay. So, first and second honor. So, silang dalawa, actually magnanay ito. No? Ang kinita nila
ay 1,255.73 in 6 months. Ibig sabihin, nag-increase yung kanilang investment ng 10.46%. So, from 12,000, naging 13,255.73. So, maganda ba yan o hindi? Okay yan sa akin. Sa akin, okay na yan kasi kalahating taon. Kung 1,000 ng 1,000 ng 1,000 ng 1,000. Pero para natin malaman talaga kung talagang maganda, i-convert natin yan into compound annual growth rate. Ang equivalent niya sa CAGR niya is 35.87%. Talagang napakalaki niyan. Napakagandang ang performance na to. Pero sabi nga natin, 6 months pa lang to. So, hindi natin alam kung ano mangyayari. Mag-change yan. Okay. Yung participants from ng rank 1 hanggang rank 7, lahat sila 100% nag-invest sa Atram Global Technology Feeder Fund. So, kung mapapansin nyo, yung kanilang profit ay hindi nagkakalayo. Konti lang ang peso. Ang Kasi depende yun sa araw na binili nila. Oo, depende kung kailan nila binili. Kasi may mga araw na medyo mababa ang presyo, may mga araw na matataas ang presyo. Okay, so kung mapapansin nyo, halos lahat sila ay nasa 10% ang kanyang kinita. Okay, so ang kanyang compound annual growth rate ay nasa 35. Pinakamababa ako, 34.54. Okay. So yung target profit natin, nasabi natin kanina, is ang target profit natin is 632.80. Dahil ang CAGR ng Atram Global Technology Feeder Fund from inception hanggang January 2023 is 18.08. So target natin is 632. Pero ano nangyari? Lahat nitong rank 1 to 7 is almost na double yung kanyang kasi target. Kasi more than 600. More than 600, almost na double talaga. Okay? So, ibig sabihin, maganda naging performance ng Atram Global Technology Fund for the past 6 months. Si Mr. Toledo naman, Gandhi Toledo, ay pinaghiwalay niya yung kanyang investment. Nag-invest siya sa Atram Global Technology Feeder Fund, 33% lang, at majority ng investment niya ay nasa Atram Philippine Equity Smart Index Fund. Hindi mo yan nire-recommend. Actually, kaya medyo bumaba ang performance ang portfolio ni Mr. Toledo dahil nahatak siya ng Philippine Equity Smart Index Fund kasi medyo bagsak ang presyo ng Philippine Equity Smart Index Fund. Pero, okay lang. Dahil ang kinita niya is 574.97 which is equivalent to 16.42% CAGR. Yeah. Maganda pa rin yung 16.42. Ang hindi maganda siguro kung less than 5% or 3%. Yung participants 9 to 11, ito ay 100% nag-invest sa Atram Total Return Peso Bond Fund. Yan yung conservative. Ito yung conservative. Okay, so all of them are on profit but a little bit short from the target kasi ang target natin sa peso bond is 109.55 lang. Ang lumalabas 94, 89, 82 parang sumungkit pero hindi umabot. So hindi naging maganda ang performance ng peso bond for the past 6 months. So ang tanong, ito bang last 9, 10, 11, pwede pa ba silang magpalit? Nasa sa kanila yun. Okay, nasa sa kanila para yun. makahabol naman pero sila. Pero mas maganda siguro sa perspective natin, wag nang magpalit para makita natin talaga kung ano maging trend at the end of the challenge. Sa'yo yun. Pero again, hindi po namin mai-impluwensyahan ang mga decision nila kung gusto nilang magstay pa dito or gusto nilang lumipat doon sa mga high-performing. Pero hindi naman sila aggressive kasi. Okay. Moderate lang sila. Now, ito ngayon yung performances of the three funds from February 1 to July 31 which is yung sinabi natin 6 months. Ito yung graph niya. So kung mapapansin nyo, itong Atram Total Return Peso Bond medyo volatile din, okay? Nagpa-fluctuate. Pero yung overall, pataas pa rin. Kaya medyo kumita pa rin yung mga nag-invest dito. Okay, so sasabi natin kasi, ito yung kanyang CAGR for the past 6 months. Okay, from February to July 31. So, meron siyang CAGR na 2.2. So, kung ikukumpara natin ito, yung CAGR niya since inception, medyo hindi magandang performance niya. Mas mababa siya doon sa since inception. Kasi ang target natin is 3.13%. Okay, so yan yung Atram Total Return Peso Bond Fund. Okay, so ito namang Philippine Equity Smart Index Fund. Kita nyo na medyo
medyo talaga pababa siya. Medyo pabagsak talaga siya. So, wala akong masabi. Wag na natin ipakita yung Hindi, CAGR at kailangan saka natin yung ipakita. since Okay, inception. for the past 6 months, ang CAGR niya is -9. Since inception, medyo mas maganda. 0.17%. Di siya negative, positive siya. Pero yung 6 months niya, last 6 months, hindi maganda. Hindi ko alam kung dahil ba sa economy, sa Philippine politics. sa politics, o dahil ba sa COVID, hindi ko alam. Or baka dahil sa mga bagyo-bagyo. Okay. Presyo ng bilihin. So, yung last fund na gusto nating i-discuss, itong Atram Global Technology Feeder Fund. So, kitang-kita nyo naman talagang pataas siya, no? And ang kanyang performance for the last 6 months is 32. 32.88%. Medyo maganda. Kung ikukumpara niyo yan since inception, naanahan pa niya. Nalampasan pa niya. Pero hindi natin ini-expect na ito ay maglalast ng medyo matagal. So, kumbaga, eventually, palapit yan doon sa normal CAGR niya, which is 18%. parang magda-die down siya ng konti. So, ride the tide. Okay. Strike the iron while it's hot. Okay, next. So, since we do not have access doon sa GCash account ng ating mga participants, ang i-discuss natin na GCash account ay yung atin. Okay? Kasi doon may access tayo. So, ito ngayon yung kung kailan tayo bumili ng GCash. ng Atram Global Technology Feeder Fund. So, kung mapapansin nyo, bumili tayo ng February, 9, March 3, April 11. So, ibig sabihin ang pagbili mo, not necessarily exact on the same day. Kasi minsan tumatapat ng Sabado o Linggo. So, the next, Monday. So basta why are we showing this to them? Just to prove na talagang bumibili tayo. Okay? So, etong value na to na 13,091.73, ito ay as of 27 July. Hindi ko na i-record yung as of 31 July kasi ngayon ay August First week of August. Yeah. Kung ipa-plot natin yung ating kung kailan tayo bumili sa chart ng Atram Global Technology Fund, ito yung mga dates kung kailan tayo bumili. Okay? So sa tingin mo, saan ang pinakamataas ang kita in terms of peso value? Sa 1, 2, 3, 4, 5, or 6? 5? Bakit mo nasabing 5? Siya yung nastaas. Hindi, mama. Pag-uusapan natin ng kita, kung kailan mo binili ng pinakamababa ang presyo, okay. Yun ang malaki ang kita. Kasi mura mo siyang nabili. Okay, maybe 2. Okay. So, sa 2 ang pinakamalaki ang kita natin dyan. So, yung second bili natin, nung March 2, ito ay nabili natin ng 221.58. Ang presyo niya na ngayon, as of July 31, is 253. So, kumita ka na ng 30 plus. Okay, so ibig sabihin, kumita ako ng 289 pesos just okay. for this one. Yeah. Okay? Just for that one, 289 pesos. So kung mapapansin nyo, ang pinaka mababa ang kita ay yung number 6 kasi medyo mahal natin binili. Which is kita lang tayo ng 64.74 pesos. Ang tanong ko susunod, kung pag-usapan natin ng compound annual growth rate, ano dyan ang pinakamataas ang CAGR? Ayoko sabihin. Okay. Mamano nga ako dun sa una eh. Okay. Sa CAGR, ganito ang pag-determine. Kung ano ang mas matarik, mas steep ang line, yun ang malaki ang CAGR. Ibig sabihin, mas mabilis siyang So, alin tumataas. dyan? So, kung mapapansin mo, kung ikumpara mo, 1 and 2, ano ang mas matarik? Mas steep. Mas steep ang 2. Kasi, kanimba, kung maglalakad ka dito sa 1, mas madali bang maglakad sa 1 o sa 2? Sa 1. Mas madali sa 1 kasi mas, siya, medyo patag ng Not so konti. slopey. Okay, hindi siya masyadong slopey. Ibig sabihin, ang pinakamalaki ang CAGR supposed to be dyan, kung titingnan lang natin, is number 4. Kasi mas steep ang number 4. Ibig sabihin, mas mahirap maglakad dyan kasi medyo pataas. Titingnan natin ngayon. Ano ba ang number 4? Ang CAGR ng number 4 is 63.24% per year. Kung i-convert mo yan sa CAGR. So, ibig sabihin, mas malaki ang kikitain mo sa number 4 in terms of CAGR. Now, so patapos na tayo. Ano ang key takeaways natin dito? Ikaw, ano ang key takeaway mo? Ikaw na nga, kasi ikaw ang gumawa ng key takeaways. Okay. So, ang key takeaway po niyan, we salute our members who have taken the first step in saving for the future. Okay. Kasi yung discipline nga na-prove namin yung sa amin, every month, bumibili din kami ng 2,000. Tapos, number 2, we can still have good gains even though the investment is
small. Sasabihin nila, ay, kailan pa ako kikita niyan? Ito 2K lang yung nilalagay ko. Minsan nga ako, pahirapan pa yung 2K na bunuin So, start muna kayong 2K. Pag confident na kayo, after 2 or 3 years, gawin yung 5K, gawin yung 10K, gawin yung 20K. Basta consistent yung inyong ilalagay. So, imagine, ano po ang mangyayari if you top up na pag-usapan na nga namin. Di mas malaki rin yung kikitain nyo. Ito, we are just starting your habits na na-mention natin at the beginning of the year. Dun sa mga nakikinig sa atin from the start of this year, we talked about the Retironario habits, mindset, discipline, how to handle your emotions pag bumabagsak yung presyo at yung temptation na wag na kaya natin itong ituloy kasi mukha namang walang mangyayari. Pero you have to think about the bigger picture, yung future na hindi nyo pa nakikita ngayon. At wag nyo pong isipin na ginagawa namin to para pagsabihan lang kayo. We're also doing this for our own. Hindi lang po kami sa GCash. Gusto kong idagdag yung first 2 months natin, negative tayo lahat. Kasi bumagsak ang presyo, nakabili na tayo ng medyo mahal. Pero ngayon, naka-recover lahat. So, ibig sabihin, kahit bumagsak yan, magre-recover din yan. Ako, mas gusto ko na bumagsak kasi gusto kong bumili ng mas mura. Kaya nga, in-explain natin sa kanila na pag bumagsak, huwag kayong luhaan dahil yun ang best time to buy para yung value niya umangat in the future. But then again, depende yan sa fan. Kung ang fan mo ay hindi maganda, huwag ka namang bumili. Baka pababa ng pababa, kaya nga, hindi na so alamin nyo rin syempre yung mga ganong factor. Anyway, tuloy tayo. GCash po ang napili namin kasi low entry siya. Hindi nyo nga kailangan ng milyon-milyon para mag-invest. But binibigyan lamang namin kayo ng evidence o patunay na kung gagawin nyo yun properly, like paano namin kayo ginaguide, you will still be able to grow your money. So siguro yung mga Retironarians natin, yung mga members ng ating challenge na yan, ng Retironario Club, nung una siguro parang skeptical sila. Pero ngayon, hopefully, after the midway mark, excited na sila na bibili na naman sila for the next month. Palalaguin na naman nila yung pera nila. Kasi andyan na nga yung ebidensya. May resibo. So, yung mga tao na ganun sa paligid nyo na hindi naman marunong mag-invest or wala namang alam sa investing, siguro huwag muna kayong makinig doon kasi baka panghinaan kayo agad ng loob instead na ma-encourage kayo to do it properly. So, I think yun lang ang aking key takeaway. At maganda naman pala ang performance. So far, hindi naman natin sila nabigo with your guidance. Actually, kung lahat ay kumita at walang negative, lahat masaya. Including us. Kasi hindi na tayo magta-top up. Okay? So, nagdadasal ka na pero, na kumita para hindi ka na top up. Pag kumita sila, ibig sabihin yung kita na yun. Sa kanila na yun. Wala naman kaming cut dito Wala naman kaming commission sa GCash. Hindi rin kami sponsored ng GCash. Mas okay na kumita at hindi kami mag-top up kesa sa hindi kayo kumita at magta-top up kami, balik lang kayo sa 24,000. Siyempre gusto niyo kumita. Okay. And on top of that, may paraffle pa nga. So, tanong, paano naman dun sa mga sir, ma'am, pwede pa ba kaming sumali? Mukhang maganda tong ginagawa ninyo. Siguro. Sorry po. And baka sa future, magkaroon na naman kami ng part 2, another batch after this. Pero kailangan muna naming ma-fulfill ang obligasyon namin dun sa mga sumali sa ating first batch. Okay. Yun na lamang po. So, hopefully po, nagustuhan ninyo ang aming content. If you have questions, you know where to go. Email us at retironario@gmail.com. Comment on Facebook and comment on YouTube. And pakinggan nyo rin kami sa Spotify. Please like, share, subscribe to our videos. And kami lang talaga naman ni Jarvis ang magbabasa nun. Wala kaming ibang team. Kami ang team. So, hanggang doon na lamang. Sana po nagustuhan nyo ang aming update for our Retironario Challenge. Ito po si Mimi Jarvis. Na nagsasabing sama-sama tayo maging Retironario. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye!